Nahihiya na ako sa mga Pilipino ayon po kay Senator Bato de la Rosa. Ang tanong, naniniwala ba kayo? Para sa akin, sa kasinungalingan na yan mga tol. Sapagkat hindi po natin na mabilang kung tutuusin kung ilang beses po nagsisinungaling itong si Bato de la Rosa. Yung pagsasabi niya po na nahihiya po siya sa mga Pilipino makalipas po ang 6 na buwan, wala rin pong katotohanan yan. Sapagkat alam na alam naman po natin na kaya po siya lumitaw nito pong May 11, 2026 diyan po sa Senado ay para po sa isang leadership change. Kasi kung hindi po magpapakita sa Senado ito pong si Bato de la Rosa, hindi po sapat ang 13 bilang para po mailuklok sa pagka-senador or Senate President ito pong si Alan Peter Cayetano. At alam naman natin kung bakit po nila ginawa yan. Para protektahan si Sara Duterte. Pero mukhang nagkamali po ng akala ito pong si Bato de la Rosa sapagkat naiipit na po siya ngayon sa sitwasyon. Kaya mismong si Bato de la Rosa ang makaraming beses pong nakikita po natin sa harapan ng publikong umiiyak. Joke lang. At nagsusumamo ngayon sa ating gobyerno, partikular sa ating Pangulong Bongbong Marcos na wag daw po siyang dalhin sa Hague, Netherlands. Alam niyo, isa pa sa mga kasinungalingan nitong si Bato de la Rosa, akala niya hindi siya mabubuko, nakalimutan niyang may CCTV cameras sa Senado. Yung pagsasabi niya po na nakipagbunong braso daw po siya o anong tawag doon, balikatan, ewan ko kung ano yung, di ko makuha yung tamang termino. Pero yun po yung pinalalabas niya sa pagitan po nila at saka ng NBI, no? Anong tawag doon? Wrestling. Nakipag-wrestling siya sa NBI. Hindi daw po yun totoo sapagkat kitang-kita sa ebidensya na ito pong mga humahabol kay Bato de la Rosa ay hindi naman po mga NBI kung hindi mga staff niya. At yung pagkakadali ng kanyang kamay na pinalabas niya sa plenaryo noong May 11 na dumudugo, inattended ng medical personnel nila diyan sa Senado, ay sanhi daw po ng staff ng NBI or agents ng NBI. Wala po yung katotohanan sapagkat nakita po natin kung paano po madapa. Yo, nakipagbuno. Maraming salamat, Maring Chabilleros. Nakipambuno. Yung tamang termino sa Tagalog. Wala daw pong katotohanan sapagkat nakita po natin na nagkandarapa ito pong si Bato de la Rosa. Kakahiya, Biruin mo, tumatakas ka sa warrant of arrest. Malamang sa malamang, kung panahon ni Bato de la Rosa yun, baka nilatag na. Hindi, joke lang. Baka nanlaban na. Baka nanlaban na. At may tama na ng baril sa likod. Pero syempre, hindi po gawain ngayon yon kaya ng gobyerno, kaya malaya po siyang nakatakbo kasama po ng mga staff po niya. Ang isa pa, nakatotohanan doon, ang ginawa pala ng NBI para ma-de-escalate yung situation, Kumbaga, in-anticipate kaagad ng NBI, perhaps sabi nga ni Director Matibag, nagkamali sila sa assessment, ang pinadalang mag-aaresto kay Bato de la Rosa kasi ang palagay ni NBI Director Matibag, man enough ito pong si Bato de la Rosa na kung meron pong court order or warrant of arrest mula sa korte, that is yung ICC warrant of arrest nga, lalaki po nitong haharapin. Gentleman po niyang haharapin ang warrant of arrest. Pero hindi, tinabig niya yung NBI personnel. Hindi po siya nakipambuno, tinabig niya yung NBI personnel at nagtatakbo. Kaya ang normal course, syempre, ipupurso siya. Pero hindi nga po na ipurso na dahil nga siya ay pinaligiran na ng mga bataan niya, nangunguna siya, nagtatakbo na siya, at stop po niya yung mga humabol. Yung 2 personnel na nag-serve mula sa NBI, babae pa. Biruin ninyo, napaka-ungentleman talaga nitong si Bato de la Rosa. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan, mga tol. Mga kapuso, bago ang habulan sa Senado, itinulak umano ni Senador Bato de la Rosa ang 2 babaeng agent ng National Bureau of Investigation na magsisilbi sana ng arrest warrant. Hindi rin umano kasalanan ng mga ahente na nasugatan ng senador.
Yan ang aking tinutukan. Kung daw ng umaga, natanggap ng NBI ang kopya ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court para dakpin si Senator Bato de la Rosa. At sa tulong ng natanggap nilang intelligence information, nalulutang si de la Rosa sa session ng Senado kahapon. Nakipag-coordinate raw ang NBI sa Office of the Sergeant at Arms na nooy nasa ilalim pa ng pinatalsik na Senate President na si Tito Soto. At agad silang nag-deploy ng humigit kumulang 40 tauhan sa loob at labas ng Senate Building sa Kapilansya. Paano darakpin si De La Rosa? Anytime, pwede naman po natin i-serve yung warrant. May mga several point of entries as coordinated with the Senate Security. Galing GSIS sa baba, top doon sa detention, yung general entrance, tapos yung entrance ng senator. Sumakay siya sa sasakyan ng isang senator. Tapos yung senator, nauna siyang bumaba. Dalawang female agent ng NBI ang sasalubong kay De La Rosa at sila na rin ang inatasang magsilbi ng warrant of arrest. Pero Nakikita niyo yung video na yan? Ito po yung kabuuan yan no, mga tol? Tingnan, ito pong balita, mga tol. nauwi na raw sa ganito ang pangyayari. Nung nalaman niya na isi-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. Ayon May nagtatanong, saan ba ang signature campaign para po ma-impeach na itong si Sara Duterte? Actually, nagulat po ako dito, no? Ito pong signature campaign, nung pinirmahan ko po ito, una kong makita, 600,000 pa lamang. Minutos lamang matapos po ako magpirma, umabot ng 1 milyon. At kahapon, update sa page natin, sa pamamagitan ng website na to, ay 4.5 milyon. At ngayong araw po na ito, gaano na po karami? Mahigit sa 6 na milyon na po. Ibababa ko po sa chat area yung link ng petisyon para ma-impeach si Sara Duterte. Yan, si Sara Duterte. Yan, ibababa ko po diyan Ay, hindi pala Yan, petisyon para ma-impeach si Sara Duterte. Ilan na ngayon, mga tol? 6.7 o 6.4 million. Grabe, napakarami, mga tol. Yan 6.4 million. Ganyan karami ngayon ang naghahangad na ito po si Sara Duterte harapin yung kanyang kinakaharap na kontrobersiya. Yan po yung impeachment complaint laban po sa kanya. Iano natin, ibaba natin diyan para makapag-sign din po kayo, mga tol. Pero wag niyo muna akong iwan, Mamaya na kayo mag-sign. Manatili lamang po muna kayo sa panonood dito sa ating programa. Okay? Ituloy po natin yung pakikinig dito po sa balita, Ang nangyari po, nagtatakbo ito pong si Bato de la Rosa. Nakita po natin, nagkandara pa po siya. Pero sino ba yung tinakbuhan niya? 2 NBI agent, babae pa. Nagsiserve lamang ng warrant of arrest. Tapos ang gusto pang gawin ng leadership ng Senado ngayon sa ilalim ni Alan Peter Cayetano, i-contempt yung mga NBI? Ng teteng talaga. Yon kay Director Matibag, hindi totoo ang sinasabi ni De La Rosa na kagagawa ng NBI kaya nasugatan ng senador. When I check the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita nyo. 3 staff niya nakasunod, malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak na niya Parang nakyat diretso sa office niya, naglock ng office niya. Sa larawang ito na ipinakita niya sa akin, makikita raw na imposibleng mga tauhan ng NBI ang dahilan kaya nasaktan ng senador. Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganon. At kaya siya nasugatan, nadapa siya Kitang-kita, nadapa doon sa staircase Natukod niya yung kamay niya. Ako ng teteng talaga. Evading arrest. Patuloy namin sinusubok Diba? na makunan ng panig si De La Nakakahiya, Rosa. Pero sa parehong kanina, Nakakahiya. Kasi dating chief PNP ito Dapat alam na alam niya sa sarili niya na yung ginawa niya ay evasion of arrest. No? At yun, dapat nga pinupurso siya nirespeto na lamang ng NBI dahil nasa building po siya ng Senate of the Philippines.
Pero alam niyo, kung hindi nagpabaya rito si John Vic Remulla, ang ating Secretary of Interior and Local Government, baka hindi na nakapasok sa Senado or sa Senate premises itong si Bato de la Rosa kung pinagana lamang nila yung kanilang intel, no? Gasino lamang na kung sinasabi ngayon ni John Vic Remulla na walang silang kopya ng warrant of arrest, sapat na ba yun na dahilan? Pwede naman siya makipag-coordinate kaagad sa NBI. O bakit kayo may warrant of arrest? Para saan yan? SILG siya no? Hindi niya naman sasaklawan ng trabaho ng NBI pero pwede siya magtanong. No? Ang tawag po doon, collaboration. Dapat nakipag-collab siya. Parang vlogger lang. No? Collaboration. Ang problema, wala Inutil talaga itong SILG natin Sana nga ngayong araw po na ito, simula ng pwedeng mag-appoint muli ng ang ating Pangulo mula sa mga natalong kandidato, matanggal na itong si SILG Remulla, palitan na sana ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Binago na ni De La Rosa ang kanyang pahayag at sinabing nasugatan siya matapos madapa. Kasi nabuko na. Napakasinungaling ni De La Rosa Nagpapaawa effect, may paiyak-iyak pa. Nakipambuno daw siya sa NBI. Hindi naman ganun yung nangyari, kaya siya nasugatan kasi nadapa siya. Para kay Matibag, kung hindi raw nagkaroon ng kudeta sa Senado at napalitan ng liderato nito, maisisilbi nila ng maayos ang warrant of arrest. Idinepensa rin ni Matibag ang ginawang pag-aresto ng kanyang mga tauhan sa isang tauhan ng Senate Sergeant at Arms kagabi na lumikha rin ng tensyon. Sabi niya, kailangan na nila itong gawin dahil ngayon, iiyak-iyak sila. Akala mo kung sino silang siga porket nasa Senate of the Philippines sila. Hindi nila iniisip na yung kaharap nila, NBI, National Bureau of Investigation Agents, nagpapatupad lamang ng batas. No? Nakipag-coordinate pa nga sa secretary o sa ano bang tawag doon sa Sergeant of Arms, yung pinakamataas po nila doon. Secretary General ba rin ang tawag doon? Nakalimutan ko na naman. No? Coordinated yung approach na yon. In fact, yan ay pinaalam kay Senate President Tito Soto at hindi niya itinanggi yun. No? Sabi ni Senate President Tito Soto, i-coordinate niyo yan sa USAA. Pero hindi ini-expect ni Senate President Tito Soto na pupunta doon si Bato de la Rosa. Akala niya, regular procedure lang na ise-serve lang yung warrant of arrest. Hindi rin alam ni Tito Soto na ganun yung mangyayari. Sabi nga ni Tito Soto, kung alam niya lang na pupunta si Bato de la Rosa, mag-iiba ang perspektibo Di ba? Kasi talagang nilihim po ito ng isang sinungaling din na si Alan Peter Cayetano. Ang hirap pagkatiwalaan nitong si Alan Peter Cayetano. Sa totoo lang, may pasalita-salita pa ito ng salita ng Diyos pero napakasinungaling. Makailang beses niyang sinabi sa harapan ng publiko, kahit nung araw na yon, nung umaga na yon, na walang leadership change na mangyayari. Hindi sila nandoon para sa pagbabago. Pero tingnan ninyo, anong nangyari. No? Sa bagay, kudita nga Wala namang kuditang ipinapaalam sa publiko. Ang essence ng kudita ay sweep, attack, stealth, attack. Yun ang ginawa nila kay Senate President Tito Soto. Pero napakabastos pa din daw. Dahil sa mga pagkakataong nakalipas, kahit nagkaroon ng kudita, before ng sesyon, ipinapaalam na sa Senate President. Hindi nila ginawa yon kay Senate President Tito Soto. Nakaupo doon sa upuan ng Senate President si Tito Soto, wala siyang alam na may numbers na itong minorya noon. Ngayon, majority na. Nung nakaraang kudita kay Senate President Chis Escudero, pag upo ni Chis Escudero, nakita na natin siya malungkot. Kasi alam niya na may bilang na. Naging formality na lamang yung botohan. Pero dito, ginulat nila lahat. No? Kaya napaka-ugly, ika nga, sa salitang ginamit ni dating Senate President pro tempore Ping Lacson, yung leadership change. Ikinukulong na sa loob ng building ang mga tauhan ng NBI. Ang instruction okay, huwag na silang palabasin. I-hold sila dahil gusto kay contempt. Sabi ko doon sa Biruin nyo gagawin? Will be holder, that will in effect parang there's a illegal detention. So, huwag kayong pumayag. Nakawala. Tumatakbo na dapa.
Ikinas Ako ng teteng na yan, Senate of the Philippines, i-hold nyo ang NBI? Di lalong nagkagulo dyan. Eh ngayon, tayo nananawagan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo man po kami kilala, baka sakaling lang makarating po sa inyo. Nananawagan po kami na atasan po ninyo ang Philippine National Police at ang NBI na ipagpatuloy ito pong impending arrest kay Bato de la Rosa. Naniniwala po kami na kung nagawa ninyo noong nakaraang taon sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte na iparesto ito sa bisa ng ICC, warrant of arrest in coordination with the Interpol, magagawa nyo rin po ngayon yan dito kay de la Rosa. No one is above the law. Ano? Saka napakapangit pong tingnan na ang Senado po ngayon, bagamat meron pong division or yung separation of powers sa pagitan po ng ehekutibo at lehislatibo, pero hindi pa rin magandang tingnan na ito po ay nagiging kanlungan ngayon ng tinawag po ni dating Senador Trillanes na international criminal. mula kaninang umaga ang serya ng mga interagency meeting ng NBI, DOJ at PCTC para pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon at sa mga susunod na mangyayari. Decision ng NBI to temporarily withdraw, malis muna. Diba? But it doesn't mean that we're abandoning our Tama. mandate to arrest Senator Bato. If we will effect an arrest based dun sa sinasabing question, we will be coordinating with the Senate leadership. We have Pero dapat talaga makialam na rito ang SILG natin, ano? John Vic, Secretary John Vic Remulla. Bakit ko ba natawag na senador? Malabo ka namang manalo sa national election, no? Ang lakas-lakas ng loob ninyo rate, lagi kayo nagpapa-press con. Tapos kung kailan kumpirmado na ng ICC na merong warrant of arrest itong si Bato de la Rosa, hindi kayo nagparamdam sa public. Napansin nyo ba? Simula nang kinumpirma nung gabi ng ICC at mula kahapon ng umaga hanggang sa kasalukuyan, wala pong press conference na ginawa si John Vic Remulla. Kung kailan kailangan kayo magpa-press conference, malaman ng taong bayan kung ano balak ninyo, saka kayo hindi mahagilap sa harapan ng publiko. Ang nagsalita pa, PNP. Pinapaabot pa yung sinabi ninyo na gagamitin ng mahigit sa 200,000 kapulisan para hanapin ang mga pugante. Pero never na in-specify si Bato de la Rosa na pinpointed na kung saan ang location ngayon. Nasa loob ng Senado. Inutil talaga tong Secretary of Interior and Local Government natin ngayon eh. O meron pong interview si Mel Chanco. Magaganda ang mga tanong dito ni Mel Chanco dito kay Bato de la Rosa. Dito bukong-buko kung ilang beses na naman nagsisinungaling itong si Bato de la Rosa. Pakinggan po natin ang interview sa kanya. Senator, matagal kayong hindi pumasok eh. Anim na buwan kayong nawala sa Senado, hindi po ba? Tama po ba yun? Opo. Opo. Senator, sabihin nyo naman sa amin, eh, bakit nga ba? Bakit nga ba hindi kayo pumasok ng 6 na buwan? At bigla na lang kayong sumulpot kahapon dyan sa Senado? Sir. Well, unang-una, meron tayong natanggap na informasyon galing sa palasyo na andyan na daw yung warrant of arrest ko. Sinungaling. Bakit ko sinasabing sinungaling ito? No? Unang-una, hindi naman palasyo ang nagparating sa iyo ng impormasyon na yan. Kung alam mo nga lang sigurado na meron ka talagang warrant of arrest at isa-serve ng NBI, bakit di ka nagpakita dyan eh? Bakit ko sinasabi? May kumakalat na interview sa kanya na nagpapasalamat siya kay Ombudsman Boyeng Remulla. Salamat sir, kasi pinaalam mo sa akin na meron akong warrant of arrest. Kaya nakapagtago ako. Kaya wag mo kaming lokohin. Ha? Wag mong lokohin ng taong bayan, Senator Bato de la Rosa, na kahapon mo lamang o no May 11 mo lamang nalaman na meron ng warrant of arrest. Kaya ka pumunta dyan. Hindi yun ang totoong dahilan. Bagamat dito sasabihin mo na nahihiya ka sa mga Pilipino, which is I believe hindi naman totoo. Kasi kung talagang nahihiya ka, haharapin mo yung akusasyon sa'yo ng bilang isang lalaki. Hindi yung magtatatakbo ka. Pangalawa, sinasabi mo rito
na kaya ka nagpunta dyan ay para sa leadership change, yun talagang katotohanan. Matanggal ninyo si Senate President Tito Soto kasi alam naman ninyo na kapag ka nanatili si Senate President Tito Soto, once the articles of impeachment na ay matransmit, I believe baka ngayong araw na ito o bukas yan, mangyayari, aakto ang leadership noon forthwith. Ngayon, wala tayong kasiguruhan. Bagamat sinasabi ng sinungaling na si Cayetano, ididribble nila yan, I believe. Pakinggan natin patuloy itong si Bato dito. sa ICC, from ICC. Kaya, alam mo na, my liberty is under threat. So I have to do something with that situation. Oh, so, bakit po naman kahapon bigla na lang kayong sumugod dyan sa Senado? What changed your mind, Senator? Marami kasing mangyayari na kailangan nandyan ako. Balikan lang natin yung sagot niya, no? Kung gaano kasinungaling ito. 'Di ba? Sinasabi niya kahapon o napag-alaman niya na meron ng warrant of arrest mula sa Malacanang. 'Di ba? Kaya siya nagpakita. Tapos sa huli sinabi niya na kailangan gumawa siya ng paraan kaya hindi siya nagpapakita. Yung kasi ang tanong, bakit 6 na buwan kayong hindi nagpakita? Nagbabanggaan yung mga sinasabi ni Bato de la Rosa. Ano ba talaga totoo? Bato de la Rosa, napakasinungaling niyo talaga. Sa Senado, no? Lalo-lalo na sa araw na yun. Kasama na dyan, no? Maraming factors yan. Kasama na dyan. Unang-una, yung pag-change ng leadership ng Senado. Pangalawa, yung impending convening ng Senado as an impeachment court. Kung once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. At pangatlo, hiyang-hiya na ako Mel dyan sa mga kababayan natin na Nakulantetin na yan. kinikriticize ako na tumatanggap daw ng sweldo kahit na hindi nagtatrabaho, hindi nagpapakita. So, sabi ko, magtatrabaho na ako ngayon dahil hindi man talaga ako Magtatrabaho para kanino? Hindi naman para sa mga Pilipino, kung hindi para sa mga Duterte. Biruin mo, nagtago ka ng 6 na buwan, tapos pinalalabas mo na alam mo nang may warrant of arrest. Hindi namin malaman kung sino paniniwalaan namin sa sinasabi mo, no? Kung alin sa mga sinasabi mo ang paniniwalaan namin. Nagpapasalamat ka kay Ombudsman Boying Remulla dahil ipinaalam na may warrant of arrest ka, kaya ka nagtago. Tapos, nakumpirma mo nung araw na yon na meron ng warrant of arrest mula sa Malacanang, kaya ka nagpakita. Anong uri ng logic yan, Bato de la Rosa? Aminin mo na lamang na kaya ka nandyan para magtrabaho sa mga Duterte, hindi para sa mga Pilipino. walang hiya na tao na tatanggap lang ng pera na walang kulang effort, no? Hindi po yung ugali ko. Pero I was forced to the situation na ganoon talaga. Senator Bato de la Rosa, no? Naging pulis ka. Naging pulis din ako. No, bagamat Chief PNP ka, may ranggong Police General, ako'y natanggal sa pulis bagamat ang ranggo ko lamang ay patrolman, PO2, ika nga. Alam ko kalakaran. No? Kung kaya mong sabihin yan sa harapan ng publiko, hindi mo kayang sabihin yan sa harapan ng mga pulis. Marami tayong mga alam at alam na alam mo ito. No? Sa mga nakalipas na panahon, I do not know kung ngayon nangyayari pa. Maraming kahit hindi nag-e-effort tumatanggap. Sa nakalipas na panahon yun, ha? Nung ako'y pulis pa, alam na alam ko yun. Mahirap na lamang mag-mention ng mga pangalan. Pangalawa, nakalipas na yon. At bahagi ka ng nakalipas sa PNP, Senator Bato de la Rosa. Kaya wag mo akong bulahin. Kung mabobola mo ang taong bayan sa sinasabi mo, na tumatanggap, hindi mo maatim, nahihiya ka na tumanggap dahil walang effort, wag ako. Wag ang mga pulis. Talaga, under threat yung aking liberty. So, yun. Pero, to tell you the truth, yung sweldo ko, tinatanggap ng kinukuha ng aking secretary, nilalagay sa aking opisina, nakasilyado pa yun, naka-envelope pa yun hanggang ngayon. Yung iba, Nakasingit lang tayo ulit. Biruin ninyo,
O kaya ka nagpakita para protektahan si Sara Duterte, yun ang katotohanan eh. Pero gaano karami ang nagnanais na ma-impeach si Sara Duterte o harapin ang impeachment laban sa kanya? Eto, ilang araw pa lamang po ito. May 10, ginawa ito ni Juan Luna Vlog. Anong petsa po ngayon? May 13. 4 na araw pa lamang ang lumilipas. 6,472,079 ang petisyon para harapin ni Sara Duterte ang impeachment laban sa kanya. Tapos pipigilan ninyo? Hindi pa na-open kasi hindi ba nakakarating sa akin dahil nagtatago man tayo. So, hindi nakarating sa akin. So, yung iba doon, Mag-aral tayo ah. Marami ako nababasa. Pinapasibak yung 2 Remulla. I-educate natin ang sarili natin ngayon. Sa 2 Remulla, Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla and Ombudsman Boying Remulla, ang kayang sibakin lamang dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, si John Vic. Si Boying Remulla, kahit ang papalit na presidente kay Pangulong Bongbong Marcos sa 2028, hindi kayang sibakin si Boying Remulla. Bakit? Ombudsman can be removed only by impeachment. O kaya kung mananawagan tayo mga tol ng pagsibak sa mga Remulla, manawagan tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, particular kay John Vic Remulla, at maghanap tayo ng dahilan para ma-impeach itong si Boying Remulla, which I believe, so far, wala pong impeachable offense na ginagawa si Boying Remulla. Ang sa akin lamang, sana bilisan ni Boying Remulla, wag din masyadong pa-press conference, yung mga nakaantabay na kaso, particular sa mga bahagi po ng 13 hudas na senador. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Chis Escudero, at Senator Joel Villanueva. Konting bilis naman po, Ombudsman Boying Remulla. No, aksyon-aksyon. Iakyat nyo na po sa korte yan kung kinakailangan na. Para labasan na po ng warrant of arrest. Biruin ninyo mga tol. Ito tingin ko it is only a matter of time na ang leadership ng Senado ay nasa ilalim ni Alan Peter Cayetano. Bakit ko sinasabi yan? Kasi pag naaresto itong si Bato de la Rosa, baka mag-double whammy pa nga ito para sa mga Duterte. Baka may warrant of arrest na rin si Senator Bongo. Doon sa akin lang baka kasi co-perpetrators din yun no? Nagkakabulol ako mga tol, pasensya na. Co-perpetrators, no? 8 sila. Baka may mga warrant of arrest na yan, na slip of the tongue si Attorney Melvin Matibag sa isang interview na hindi lamang si Bato de la Rosa ang subject. Di ba? Kaya 2 yan, possibly. Tapos kung makakasuhan pa sa Sandigan Bayan, itong sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at Chis Escudero, no bail recommended, 5 ang hindi makaka-attend sa plenaryo para bumoto sa Senate President. Yung 13 ngayon, mababawasan ng 5, magiging 8 na lamang. Ilan ang majority ngayon? Ilan ang minority ngayon? 9. Kasi yung 2, no bearing Si Senator J.B. Ercito, saka si Senator Mig Subiri, no bearing yun, playing safe yung 2 Nag-abstain sila Kaya wag na natin tingnan yun, no? Kaya ang titingnan natin ngayon, yung mas marami. Kung 8 lamang ang majority, kung sakasakaling maging 8 na lamang sila, tapos 9 ang minority, yung 2 playing safe, kakampi ngayon yun dun sa 9, di magiging 11 against 8. Sino ngayon ang susunod ulit na Senate President? I believe that will be Tito Soto again. No? Kung mangyayari, kung bibilisan ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso dito kina Escudero, Villanueva, at saka Estrada. gamit sa ng aking opisina para sa mga relief operations, lahat ng mga ginagawa ng opisina, ginagastos yung sweldo ko. Pero itong mga latest, mga last 2 months ata na sweldo ko, hindi na kiniklaim ng aking secretary dahil nahiya na kami. Hiya na. Senator, ang plano nyo mananatili kayo dyan. Ano po, sa Senado, correct?
Mananatili muna kayo dyan sa Senate. Hanggang kailan po Yes, ba ang ma'am. plano nyo? Hanggang kailan? Oo, ha? Pwede ba yun? Habang buhay na lang kayo mananatili dyan? Hanggang, Senator. well, talaga, hindi ko talaga alam kung what comes next after this. Basta ang akin lang hinihintay ay yung Supreme Court decision sa aming pinafile ng mga petitions. May petition na po sa Supreme Court asking for at po ang petition, ang laman Yes. ng petition, sir. Ano ba yun? Injunction? O basta TRO. 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 Basta tatlo o apat na petition na tao. Apat na petition yung pinahil nila. Hindi ko na masyado nakuha yung mga title nun. Ng teteng Senator, Basta isa dyan yung TRO. yes. Senator, meron po mga iba na nagsasabing mali yung ginawa Yes. ng Senado na kinukup kayo dyan. Mali Hindi daw talaga. po tama. Ay, anong gagawin nun ninyo kung sakaling sabihin na hindi kayo pwede dyan? Sir. Well, they're entitled to their own opinion. Hmm. Kung anong gusto lang sabihin na laban sa Senado, Yes. basta yung Senado lang naman, ginagampanan na yung papel niya. Kasi ang nakaupong Senate President, si Cayetano. Pero once mapalitan ng leadership dyan, hindi ganyan na magiging posisyon ng Senado. No? Sa batas kasi mga tol, kahit hindi tayo abogado, marunong naman tayong bumasa ng batas at umunawa, alam nating maling-mali ang posisyon ngayon ng Senate leadership. Alam natin na ang Senado ay hindi pwedeng maging kanlungan ng mga pugante. Itinuturang ng pugante si Senator Bato de la Rosa sa ngayon. Alam din natin na nakasulat sa ating konstitusyon ang parliamentary immunity from arrest, pero hindi sakop nun si Bato de la Rosa. Dahil malinaw po sa ating saligang batas na ang exempted from arrest na mambabatas ay kapag ang kaparusahan ay hindi lalagpas ng 6 na taon na pagkakabilanggo. And ang crimes against humanity na ibinibintang dito kay Bato de la Rosa ay may kaparusahan po ng reklusyon perpetua. Pagpatay. Reklusyon perpetua ang kaparusahan po na nakalagay sa batas. Ano po ba yung reklusyon perpetua? Pagkakakulong ng at least 20 taon hanggang 40 taon. Oh, ang linaw-linaw nun. Kaya nga, marami pong mga legal expert, including the former Senate President na si Franklin Drilon, ay nagsabi na mali yung posisyon ngayon ng Senado, ng leadership po na ito. Sa Daily Guardian, nakasulat po ang artikulong ito sa wikang Ingles. Pero pinatagalog na po natin ito kay ChatGPT, kaya babasahin ko na lamang po in Tagalog. Sabi po dito, mga lumalabag sa batas, hindi mga gumagawa ng batas. Ouch! Biruin nyo, Senado kayo? Mababansagan kayo ng ganito ngayon? Mga lumalabag sa batas, hindi mga gumagawa ng batas. Nagbabala si Drilon sa Senado habang muling nagpakita si Bato at hinamon ng ICC warrant. Mariing naglatag ng legal na paninindigan si dating Senate President Franklin Drilon nitong Lunes habang dramatikong muling nagpakita si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado matapos umano'y magtago mula noong November 2025 kasunod ng paglabas ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Mistulang inaasahan ni De La Rosa na ang Senado ang magiging huling depensa niya laban sa dahig. Sa isang matapang na panayam sa programang Head Start ng ABS-CBN, binasag ni Drilon ang tinawag niyang katang-isip na protective custody. Tinanggihan ang ideya na maaaring legal na protektahan ng Senado ang isa nitong miyembro laban sa ICC warrant at nagbigay ng matinding babala sa kanyang mga kasamahan. Kapag pinili nilang protektahan si Bato mula sa batas, sila mismo ay magiging mga lumalabag sa batas. Hindi nagpaligoy-ligoy ang dating leader ng Senado mula Iloilo nang tanungin kung maaaring magtago si Bato sa Senado. Kaya nga ako sinasabi kanina sa inyo mga tol, nakadepende ang stand talaga ng Senado sa leadership nito. Kung mabuti ang leader, susunod sa batas. Kung demonyo ang leader at sinungaling,
babaluktutin ng batas. Sino ba leader ng Senado ngayon? Si Alan Peter Cayetano. And in my opinion, binabaluktot nito ang batas. Ituloy ko po ang binabasa po natin dito. Itinataas ko ang issue. Sa tingin ko, walang tinatawag na protective custody sa ganitong kaso, sabi ni Drilon. Bagamat inamin niyang may tradisyon ng mga law enforcement agency na magpakita ng paggalang sa mga institusyong lehislatibo, nilinaw niyang wala itong basihang legal. Ang dahilan kung bakit hindi pa naaaresto si Bato ay dahil sa tradisyon, hindi dahil sa batas, ani Drilon. Kung ipapatupad nila ang warrant, sa aking palagay, wala silang nilalabag na batas. At naniniwala ako dito. Kaya muling nananawagan tayo sa ating punong ehekutibo, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na mag-atas na po sa Philippine National Police at sa NBI na ipagpatuloy ang pag-aresto dito po kay Bato de la Rosa. Ituloy ko po ang binabanggit dito. Ipinaliwanag ni Drilon na ang tanging proteksyon ng mga senador laban sa pag-aresto ayon sa konstitusyon ay kung ang kasong kinakaharap ay may parusang 6 na taon pababa at kasalukuyang nakasesyon ang Senado. Wala umano sa dalawang kondisyong ito ang umiiral sa kaso ni De La Rosa. Walang batas na nagsasabing exempted sa warrant of arrest ang senador, maliban kung minor offense ito na may parusang 6 na taon pababa at nakasesyon ng Senado, paliwanag niya. Maliwanag na ang warrant dito ay mula sa ICC, isang international tribunal na kinilala noon ng Pilipinas dahil sa pagiging miyembro nito sa Rome Statute bago tayo umatras. Ang ICC warrant laban kay De La Rosa ay kaugnay ng kanyang naging papel bilang pangunahing tagapagpatupad ng madugong drug war ng Administrasyong Duterte na ikinasawi ng libo-libong Pilipino sa umano'y extrajudicial killings. Sa isa sa pinakamabigat na bahagi ng panayam, tinanong ni Drilon, maaari bang manatili na lamang si Senador Bato de la Rosa sa kanyang opisina sa Senado hanggang 2028? Inamin niyang legal na komplikado ang sagot dahil nasa kapangyarihan ng Senate President ang kontrol sa gusali ng Senado. Kaya pag napalitan niyan si Alan Peter Cayetano, alam na natin na magiging kasagutan dito. Kung papayagan umano ng Senate President si Bato na manatili roon ng matagal, may kapangyarihan itong gawin ayon sa rules ng Senado. Ang kontrol sa Senate premises ay nasa Senate President. Kung papayagan niya si Bato na manatili sa Senado sa loob ng susunod na 2 taon, may kapangyarihan siyang gawin iyon sa ilalim ng Senate rules. Ngunit nilinaw ni Drilon na ang ganitong hakbang ay nangangahulugan din tinutulungan ng Senado ang isang taong hinahabol ng international justice upang manatiling malaya sa loob mismo ng lehislatura. Samantala, tila aminado rin si De La Rosa sa kanyang sitwasyon. Sa isang pahayag na mabilis na nag-viral, nakiusap umano siya kay Pangulong Marcos. Sana wag niya akong ipadala sa dahig. Halos mangiyak-ngiyak na. Nag-uumiyak-umiyak talaga no? Pero ang katotohanan dyan talaga mga tol, nasa desisyon po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ngayon sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating DOJ Secretary, sa ilalim niyan ang NBI, at sa ating DILG Secretary, sa ilalim niyan ng PNP, arestuhin nyo na si Bato de la Rosa. Gampanan ninyo ang tungkulin ninyo ng naaayon sa batas. Walang magagawa ang Senado. Kahit nakabaril sila ngayon, wala silang magagawa. No? Secretary John B. Remulla, nasa na yung 10,000 personnel na aaresto kay Bato de la Rosa? Pero siyempre, ang mga punto po dito ay nag-uugat ngayon dahil pinoprotektahan ni Alan Peter Cayetano itong si Bato de la Rosa. No? Sinasabi ni Alan Peter Cayetano na tanging local court lamang, warrant of arrest, ang kanila pong irerespeto. No? Hindi daw po nila irerespeto ang arrest warrant mula sa ICC. Dapat Philippine Court warrant ang dapat ipakita. No? Ngayon, meron pong legal point of view dyan si Fiscal EJ. Basahin ko po. No, maganda po ito na malaman natin. Sabi po dito, legal point of view ni Fiscal EJ. Does an ICC warrant really need a Pinoy stamp? A local judge job before issuing a warrant is to determine probable cause. No? Dalawa kasi yun Ang pagdetermina ng probable cause, dalawang uri yan.
sa parte ng ehekutibo na ginagawa po ng mga prosecutor, ombudsman, at sa parte ng hudikatura na ginagawa po ng mga huwes. Ang essence, alamin kung may sapat na basihan kung ang tao ba ay nakagawa ng paglabag sa batas. Sa warrant of arrest bago mag-issue, in adherence sa Section 2 ng ating Bill of Rights, di ba? Na walang sino mang pwedeng arestuhin maliban kung may warrant of arrest. Except, syempre, yung mga warrantless arrest, titingnan yan ngayon ng judge. Ang tanong, magagawa ba ng judge dito sa Pilipinas na makita kung may probable cause kung ang lahat ng mga ebidensya nasa ICC? Ang sagot, basic, hindi. Oh. To do that, sabi dito, he needs to see the affidavits and other documentary evidence, but all that evidence is in The Hague. How can a local judge determine probable cause when the witnesses and evidence aren't here? If the local court demands the evidence, it is essentially trying to pre-try an international case it has no jurisdiction over. Hindi natin kailangang i-domesticate ang isang bagay na isinabatas na natin noon pa. Uulitin ko po para marinig sana ni Alan Peter Cayetano. Hindi na natin kailangang i-domesticate ang isang bagay na isinabatas na natin noon pa. Sa Section 17 ng Republic Act No. 9851, pwedeng i-dispense o i-skip ng Pilipinas ang local trial at isurrender agad ang akusado sa International Tribunal. At ganon ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Our own Congress already gave the green light. In fact, among the senators who voted to pass Republic Act 9851 in 2009 were Chis Escudero, Pia Cayetano, Loren Legarda, Jinggoy Estrada, and Ping Lacson. If the law says we can surrender them, it implies we recognize the authority of that tribunal's warrant. Sovereignty daw ang issue, pero ang tunay na sovereignty ay ang pag-honor sa mga batas na tayo mismo ang gumawa. Tayo ang gumawa ng Republic Act No. 9851. Tayo ang pumirma sa international agreements using sovereignty to block a warrant isn't protecting the country. It's protecting a person from the law. Bakit natin gagamitin ang soberanya para i-bypass ang sarili nating commitment sa katarungan? In law, there is a difference between due process and undue delay. By forcing the warrant into a local court, the defense can appeal to the Court of Appeals, then the Supreme Court, then file motions for reconsideration. In turns, a simple arrest into a probable 10-year legal battle. This isn't really about rights or due process. It's about making sure the warrant will never be served. Oh. Yan po ang paniniwala ni Fiscal EJ na sa madaling pangunawa, hindi na kinakailangan ng warrant mula sa local court para arestuhin ito pong si Bato de la Rosa. Tuloy po tayo sa pakikinig sa interview sa kanya. Ng pag-maintain ng institusyon as independent at to a certain limit within proteksyonan yung kanyang membro. So, yun ang ginagawa ng Senado. There's nothing irregular about that. Dahil nangyari na yan. May mga previous cases na nangyari. De Lima, Trillanes, sino pa bang ibang mga senador na ganong sitwasyon. Yung nga lang, hindi lang local courts lang yung kanila. Akin sa ICC. Iba yung akin. Kung nangyari na yan, noon pa. Nabanggit na ninyo yun, siya nasa... Nangyari na noon pa. Nag-comply yung dalawa. Diba? Total, ikaw na rin naman ang nag-mention. Nag-comply yung dalawa. Si De Lima, eventually, isinuko yung sarili. Si Trillanes, eventually, isinuko yung sarili. Pero dito, tinatanong ka ni Mel Chanco, hindi mo masagot. Kasi alam ng tao, ayaw mong isuko ang sarili mo. Korte lang sa Pilipinas kayo haharap. Eh paano kung sabihin ang korte sa Pilipinas na lehitimo ang arrest warrant ng ICC para sa inyo? Ikaw ba magtatago rin? O magtatago pa?
Or pwede bang mangyari na talagang pupunta na kayo, sasama na kayo. Paano? Parang napakagulo. Ano po? Ano ba pinag-iisip nyo? What goes inside your mind? Sige lang, You know, the options. So much for that. Gusto ko lamang iparinig sa inyo yung interview kay Senator Trillanes. Pakinggan po natin ito, mga tol. Alright, Sen, ang daming, nagulat tayo lahat eh. Ang daming kaganapan nangyari. Nagsimula po yung sa habulan ni Senator Bato na iba-iba kasing version ng lumabas ng una. Pero ano po talaga ang nangyari sa baba with regards to yung claim ni Senator Bato na rinesling daw siya? Ang nakarating po sa akin, base dun sa mga nandoon dun sa pangyayari na yon, ay nilapitan nila si Bato at iniimpormahan nga siya na may isa-serve na warrant. Tapos itong si Bato ay nambuli doon sa mga arresting officers, tapos nagmaniobra para Yan ang makatakbo siya katotohanan. papaloob. So, yun nga. At yung mga humahabol sa kanya, Interview po yan kay Trillanes. Nakalulungkot lamang, mga tol, na si Trillanes napakaraming katotohanan ang sinasabi. Si Bato de la Rosa napakaraming kasinungalingan ang sinasabi. Pero ang mga Duterte supporter pilit pa rin pinapaniwala ang sarili nila dito sa mga sinasabi ni Bato de la Rosa. O hindi na muna natin tatapusin ang interview, pansamantala muna tayo magtatapos sa ating programa. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.